every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Marami ang nagtatanong at nagdududa sa mayamang habag ng Panginoon sa atin. Di maitatanggi na lahat ay ginawa na ng Diyos para tayo maligtas. At kahit sa kahuli-hulihang panahon ng mundong ito, handa niyang ipakita kung gaano siya kabuti. At sa huli, tayo din naman ay makakahatol kung ano ba talaga ang kanyang tunay na ugali. Nais mo bang malaman? Nais mo bang lalo pang makita ang walang hanggang kahatulan ng Panginoon? Patuloy tayong makinig sa ating sama-samang pag-uusap dito sa programang What Jesus Believes. Ito po si Pastor Brian Tolentino. Muli pong bumabati sa inyo. Ang paksang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa milenyo. At Pastor, bumati po muna tayo sa atin pong mga taga-subaybay. Kumusta po kayo mga kinigiliw po namin mga tagapakinig at mga nanonood po sa iba't ibang dako ng ating mundo. At lalahigit yung mga kapatiran at mga kaibigan po natin na nasa Dubai. Yan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan samantalang inyo pong sinusubaybayan ang palatuntunan ito. Kaya bumabati din po ako. Merong mga nakikinig din sa atin sa Singapore. At bago po natin simulan ang ating pong topic, Pastor, tayo po muna ay pansamantalang manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, amin pong pag-uusapan ang may kinalaman sa milenyo. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon Ama, sa amin pong mga talakayan at ipakita po ninyo sa amin, Panginoon Ama, katotohanan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ang una ko pong tanong, Pastor, ito po bang Apokalipsis? Pagka po nababanggit kasi yung Apokalipsis, natatakot na kagad yung ating po mga kababayan. Ito po bang Apokalipsis, Pastor, hayag din po ba ito ng ating Panginoon Kristo? Ang katotohanan, Pastor Brian, sa mga magbabasa ng Biblia, pangkaraniwan na lang yung mabuksan nila yung aklat ng Apokalipsis. Pero kapag sa mga hindi bumabasa at nagsasaliksik, pagka pinag-usapan yung salitang Apokalipsis, yun yung hantungan, para bagang judgment day. Nakakatakot. Nakakatakot. Subalit dito sa sinasabi ng Apokalipsis 1, ang talata ay 1 hanggang 3, mapapansin natin na itong aklat na ito ay salita din ng ating Panginoon Jesus. At ang wika, ang Apokalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At Kanyang ipinadala at ipinaalam sa magitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So ito pala ay patotoo din po ng Panginoong Hesus na nagsasabi sa atin, Pastor, na sa kung ano mangyayaring madali. So, kung susuriin natin ang mga nakalipas na kaganapan sa buhay ni Juan, ang pagkatala nito, bago ito inaitala at ipakita ng ating Panginoon Hesus kay Juan, maraming mga pinagdaanan muna si Juan. At ito ang pahayag ng Panginoon Jesucristo hinggil sa kanyang mga huling mga tagubilin para sa kanyang mga anak.
Dito, Pastor, yung mga nagbabasa pala nito, napakaganda, Pastor, mapalad ang bumabasa, nakikinig ng salita ng hula, tumutupad sa mga bagay. Hindi pala dapat katakutan ito, Pastor. Dapat pa ngang pagpasalamat natin sapagkat dumating sa atin ang aklat na ito para lalo tayong may handa, lalong-lalo ng ating pinapaksa ngayon na may kinalaman sa milenyo. Ayan, Pastor, tungkol sa milenyo, bago po natin pag-usapan yung salitang yan, na medyo kakaiba po yung salitang yan para sa mga kabataan. Ano po ba ang, kumbaga, background, bago natin maintindihan ito? Paano po ba ito ibinapakita sa atin, Apokalipsis? Batay sa nakaraan natin pag-aaral, kung nasubaybayan nila ang tungkol sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Hesus. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 19, ang talatay 6 hanggang 11, dito ipinapahayag ng aklat ni Juan ay unang-una sa lahat, ito ay hapunan ng kasalan ng kordero na tumutukoy ito sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. So pagkasalan, Pastor, may kinalaman sa pagdating pala yan ng Panginoon sa Kristo. Ang kasalan o huling hapunan ang hapunan ng kasalan ng kordero ay may kinalaman sa pagdating ng ating Panginoon Hesukristo sapagkat walang mangyayaring milenyo kung hindi siya darating sa ikalawa. So ito rin yung pinag-aralan natin, Pastor, sa Thessalonica, di po ba? Na pagdating ng Panginoon, bubuhayin ang mga patay, makakapiling niya magpakailanman. So ito yung unang mga nangabuhay o galing sa kamatayan ay sila'y kakasamahin ng Panginoon doon sa langit. Ano naman po, Pastor, yung tinatawag na milenyo? Pwede po ba ninyong bigyan kami ng pagkasunod-sunod na mga pangyayari tungkol dito sa milenyong binabanggit sa Biblia? Dito, Pastor Brian, sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, ang talatay 1 hanggang 6. Ito'y pagkatapos ng pangyayari o kaganapan sa Apokalipsis 19, yung kasalan ng kordero. Masusumpungan natin dito, yung panibagong Kapitulo 20 ay tumutukoy sa isang pangyayari. At nais kong basahin sa iyo, kapatid na Brian, at ang wika, at nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya binulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patuto ni Jesus. At dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan na ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at magaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Mahaba po pala ito, Pastor. Ano po ba ang ibig sabihin ng sinunggabang ang dragon, ang matandang ahas, ginapos sa loob ng 1,000 taon? Ito ay isang pangyayari pagkatapos ng ikalawang pagparito ni Kristo na si Satanas ay mananatili sa kanyang kalagayan na wala siyang madadaya, kasi ang patay na lahat ay mga lahat. patay, at wala siyang kapangyarihan para dayahin niya ang sanlibutan. Kaya nga dito sa kalagayan ito ay si Satanas ay walang ginagawa. Wala siyang pwedeng gamitin na para ang mga tao ay maghimagsik sa Diyos sapagkat lahat ay patay. At ang mga nangabuhay naman, Pastor, ay naroon na sa langit, di po ba? At magbabakasyon ng 1,000 taon. Ano naman po ang ibig sabihin dito sa ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan sa ibabaw niya? At yun nga po ang pasimulan ng hangganan o pagkahatol ni Satanas. Bagamat hindi pa literal na siya ay nasa impyerno,
pero tinapos na ng Diyos ang kanyang gawain ng pandaraya sa lahat ng mga tao dito sa lupang ito. So yung pong 1,000 taon na yun, parang mag-isa siya rito, wala siyang makausap. Ito sana, Pastor, magandang pagkakataon na, no? Para magpagsisihan niya yung kanyang mga nagawa sa loob ng... Maganda nga sana, pero dahil nasarahan na ang pintuan ng awa para sa kanya, noon pa man kaya hindi na rin siya makapagbabalik loob sa Panginoon at mananatili ang pagkahatol sa kanya ng Panginoon Diyos. So ano po naman, Pastor, ang mangyayari sa mga nangapahamak? Ano po ang mga mangyayari doon sa mga nangawala, nangapahamak? Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, ang talatay 5, 7 at 13. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. At kung maganap na ang 1,000 taon at si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. So, ibig sabihin, Pastor, mabubuhay pa rin yung mga nangapahamak? Mabubuhay sila pero meron silang kahihinatnan. At yun naman ang nakatala sa Biblia na pagkatapos ng 1,000 taong pagbabakasyon ng mga banal, na siya ring 1,000 taon na nangyayari kay Satanas na mag-isa, walang madaya, bababa ang bagong Jerusalem ayon sa Biblia at lahat ng nangamatay na masasama ay muling mabubuhay. Mabubuhay uli. At ano naman po ang role nito ni Satanas sa kanila? At ang role ni Satanas dito sa mga nabuhay na mga masasama, sa dudugtungan natin ang kabanata sa 21, ang wika sa talatang 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na naahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. So parang ano na naman, Pastor, parang bumababa yung Jerusalem, parang kasal, parang bagong kasal na nagpakita. Kaya ito ay isang napaka-glorious day para sa mga banal na kanilang makikita na ang bunga ng kanilang pagtitiis, bunga ng kanilang pagtatapat sa Panginoong Diyos. At bababa sila dito sa lupang ito. At ang wika, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila sa 20, ang talatay 11. Tapos kung itutuloy natin sa 20, ang talatay 12, sa ganun ding aklat ng Apokalipsis, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harap ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat. At nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So ito po pala yung naging role. Pero doon, Pastor, sa 1,000 taon na nandoon sila sa langit, binabanggit dito sa nakalipas, mapalad ang mga banal na kalakip ng unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang ikalawang kamatayan, kundi magiging saserdote ng Diyos, ni Kristo, at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ano ibig sabihin ng maghahari, Pastor, na kasama niya, bago pa sila bumaba dito sa lupa? Ang ibig sabihin lamang sila yung magbibigay ng confirmation o magpapahayag na tunay nga ang Diyos ay tapat at parehas ang kanyang paghatol na may kasamang hustisya at ng biyaya na mula sa ating Panginoon Diyos. Pastor, halos lahat naman po nagkasala, di po ba? Hindi po rin ba, halimbawa, pagdating ng mga panahon na yun, ipapakita lahat ng mga kasalanan, hindi po ba, Pastor, yung mga banal may mga kasalanan din, hindi po ba sila mapapabilang doon sa mga hatulan kung sakasakali? Ang mga banal na ginjustify o inaring ganap na ng dugo ng Panginoon Jesus sa kanilang mga gawa, sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon, ay nabigyan na ng hustisya ang kanilang mga pananampalataya. Pero dito sa mga makasalanan, ang problema dito hindi sila nagtiis at nagtapat.
ika nga sa lingwaing Pilipino, naging pasaway. At sa halip na magbalik loob sa Panginoon, sila'y nanatiling makasalanan at ang hatol ng Panginoon ay nasa kanila. Kaya mapapansin din natin sa banal na kasulatan, ang pagsisiyasat ng Panginoon ay mayroong tatlong aklat. Ang aklat ng buhay, aklat ng kamatayan, at ang aklat ng alaala. Lahat naman tayo ay makasalanan. Pero kakaiba yung pagtugon ng mga taong nagkasala at tumugon sa panawagan ng kaligtasan at ang kanilang mga pangalan na sa halip na manatili sa aklat ng kamatayan ay naroon sa pagtatala sa aklat ng buhay. Ito po pala yung binabanggit dito, Pastor, sa Apokalipsis 20:12. Nakita ko ang mga patay malaki, maliit at nangabuksan ng ibang aklat at siyang aklat ng buhay, yung binabanggit ninyo. At ang mga patay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. So may isa pang aklat ayon sa kaniyang mga gawa. Ano po ba, Pastor, ang pamantayan dito ng Panginoon sa paghatol? Ito po bang gawa ay may kinalaman sa magiging hatol niya sa mga napahamak? Ang pananampalataya natin ay makikita sa ating mga gawa. Hindi po pwedeng sasabihin natin ako'y may pananampalataya at pagkatapos ay hindi napapahayag sa mga bunga at ang bunga ng ating mga gawang mabubuti. Kaya nga napakahalaga na makita ng tao na yung mga gawang yun ay bunga ng kanilang pananampalataya. Hindi yung gumagawa sila para maligtas. Gumagawa sila sapagkat yun yung naging bunga na nila ng kanilang pagkaligtas mula sa Panginoon, Jesucristo. Kung kaya nga't ang tao kapag siya'y ahatulan at kapag siya'y bibigyan ng panahon para makita ang kanyang mga gawa sa aklat ng alaala, magpapahayag na kung anong pananampalataya meron siya kay Kristo. Kaya nga't ang paghatol ng Panginoon ay ipapakita ng Diyos sa magitan ng kanyang mga gawa. Pastor, very briefly, i-summarize nga po ninyo kung ano po yung mga pangyayari mula po doon sa pagdating ng Panginoon hanggang sa paghatol. Mga kaibigan, ganito po ang mga pangyayari. Kung inyo pong natunghayan yung nakalipas na paksa na may kinalaman sa Second Coming, pagkatapos po ng pagtungo ng ating Panginoon Jesucristo sa ikalawa dito sa lupang ito, lahat ng mga natutulog sa dahilan ng kamatayan, Pastor Brian, at pagkatapos noon yung mga natiling buhay na mga namatapat kay Kristo ay aagawin ng alapaap at dadalhin sila sa langit. At 1,000 taon sila mananatili doon na kaparis nung nangyayaring 1,000 taon na si Satanas ay nasa kalaliman ng dakong ito at pagkatapos wala siyang matukso, wala siyang makausap at ang kanyang kapangyarihan ay wala. So, 1,000 taon. 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, mga minamahal po naming mga taga-subaybay, babalik muli ang ating Panginoon Jesucristo. At yun na po yung sinasabi ng Biblia na ikatlong pagparito ni Kristo dito sa lupa. Yung mga masasamang nangamatay naman, bubuhayin at para lang sa kahatulan ng Panginoon, para lang sa kaparusahan, kasama na ni Satanas, na sila'y mapaparusahan, at yun ang tinatawag na impyerno. So ano po ba, Pastor, ang kaparusahan na ibibigay, igagawad ng Panginoon sa mga makasalanang ito? Sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 20, talatay 9, pakinggan po ninyo. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Dito, Pastor Brian, yung mga hindi gasinong nagbabasa ng Biblia, ganun na lamang ang takot sapagkat isipin mo, natutunaw ka o nasusunog ka, magpakailan-kailanman. Alalahanin natin, ito isang expression na hindi ibig sabihin na mananatiling impyerno ang mundong ito. Pastor, gusto ko pong iwanan natin yan. Yung napakagandang tanong yan, meron bang impyerno sa walang hanggan na tuloy-tuloy? Bago niyo po sagutin yan, ay nais pong ilang paalala lang po para sa ating po mga audience. Babalik po kami.
Ang subject na millennium ay isang exciting na topic na pag-usapan. Sapagkat sa mga ligtas, ang ibig sabihin ng millennium, hindi lang darating si Kristo dito sa lupa, kundi dadalhin niya tayong mga naligtas na kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At doon ay may inihahanda siyang malaking selebrasyon, ang tawag niya ay Marriage Supper of the Lamb. Ito ay exciting na party na ang Panginoon mismo ang maghahanda bilang pagdiriwang ng kaligtasang natagpuan natin kay Kristo. Yung mga wala kay Kristo na nangamatay, sa loob ng 1,000 taon, wala silang kaalam-alam sa kung anong nangyayari. Ngunit pagkatapos ng 1,000 taon, ibababa ng Panginoon ang bagong Jerusalem kasama ang mga naligtas. At habang ito'y ibinababa, mabubuhay naman ang mga hindi naligtas at sila ay hihikayatin ni Satanas na lukubin ang bayan ng Diyos na bagong Jerusalem. At saka naman bababa ang apoy na tinatawag nating impyerno. Ngunit ang impyerno ay hindi dapat ikatakot sa napakarami, maging dun sa mga hindi maliligtas. Bagaman malaki ang mimis nila sapagkat hindi nila mararanasan ang walang hanggang buhay. Ngunit, ang sabi sa Malakias 4:1 at 3, ang apoy ay tutupok sa kanila na parang ipa. Ang ibig sabihin, mabilis na walang matitira kahit ugat. At ang sabi pa doon sa talatang 3, aapakan ng mga banal, ng mga naligtas, ang abo ng mga hindi makakasama sa bagong langit at bagong lupa. Ang ibig sabihin, tapos sila lahat, walang matitira na forever magsasuffer doon sa apoy ng impyerno. Ayan, dito po sa pagbabalik natin, pag-usapan natin yung napakagandang mga kaisipan kanina tungkol doon sa kaparusahan na ibibigay sa kanila. Kasi marami po, Pastor, na mga nagsasabi na meron daw pong impyerno. At dito, sinusunog ang lahat ng mga masasama sa walang hanggan. Tuloy-tuloy daw po ito, Pastor. At saka lalo silang naghihinanakit, lalo silang nagmumura, lalong humahaba yung kanilang sentensya sa walang hanggan. Ganito po ba ang uri ng kaisipan meron ng Panginoon Kristo at ang Biblia? Tila bagay isang katatakutan ng sinuman. Kaya yung iba, na ikayat sila ng kanilang takot. Kaya sila'y nagbabalik loob sa Panginoon sapagkat ayaw nila yung walang hanggang impyerno, nasusunog ka, naghihirap ka. Pero sa Biblia, hindi ganun ang katuruan, Pastor Brian. Bagamat kanina, meron tayong nabasa na may kinalaman sa magpakailan-kailanman. Yung ikay sila'y pahirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Ang tinutukoy po dito, mga ginigilo po namin mga taga-subaybay ng programang ito. Katulad po ng binabanggit dito sa Apokalipsis 20, ang talatay 14. Ang wika, ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Sa makatuwid, Pastor Bry, itong walang hanggang apoy, kamatayan o apoy, pagka wala na sinusunog, mamamatay ang apoy. Pero pagka, Pastor, patay na yung sinusunog, edi wala na rin yung apoy. Wala na yung apoy. Kahit na anong bagay na sinusunog, pagka wala na masunog, tapos na yung... Ang ibig lamang sabihin, mananatili na tayong patay. Hindi katulad ng mga patay ngayon. So walang hanggang kamatayan. Walang hanggang kamatayan, ibig sabihin tapos na. Hindi katulad ng mga patay ngayon na bago dumating ang Panginoon Kristo, maraming mga patay. Ilang bilyong ang patay yan. Pero pagdating ni Kristo, bubuhayin pa rin sila. Masama't mabuti, bubuhayin yan Pero yung hangganan ng kanilang kalagayan na sila'y mananatiling patay, ay magaganap yan pagkatapos ng sila'y pagkasunog sa impyerno. Pero parang ipinakita lang sa kanila, Pastor, yung kanilang kasalanan, at yung bakit hindi sila mga liligtas. At ito pa ang isang mahirap na bagay na hindi natin kaya ipaliwanag. Yung sakit at hirap. Kung ano yung mararamdaman, ma-experience na lang ng mga hindi sumunod sa Panginoon Diyos. Katulad halimbawa, mapasok ka lang ng palansya.
talagang napapaaray ka. Halimbawa na patakan ka lang ng kandila, di ba masakit? Kasi init yun eh. Yun lamang nararamdaman nating init sa panahong ito eh. Nagre-reklamo na tayo, malinsangan, nagiging 52 ang init. Dati-rati, 28 lang, 22. Ay, Pastor, sa kahuli-hulihang pagkakataon po natin, nais ko pong bigyan kayo ng pagkakataon na mabigyan ng pag-asa yung ating pong mga tagapakinig. Ano po ba yung mga ilan sa mga pag-asang ipinagkakaloob ng Biblia sa lahat sa atin para tayo maligtas dito sa ganitong paghatol? Mga kaibigan, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talatay 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Isa pa, Pastor Brian, dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talatay 1, ganito ang sinasabi. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. So, wala nang Ginigiliw po namin mga kaibigan, sa panahong darating ay meron pong paghuhukom. At nais po namin na isa man sa atin ay walang mawaglit. Ang dalangin namin ay makasama lahat tayo sa unang pagkabuhay na maguli at doon sa mga mananatiling buhay sa ikalawang pagparito ni Kristo. At makakasama ng 1,000 taon ang ating Panginoon Jesucristo. At pagkatapos ng 1,000 taon, kasama natin siyang maghuhukom dito sa lupa. At bibigyan na ng Panginoon Diyos ng hangganan, ang kasalanan, at ang ating kalagayan ay magiging bago sapagkat mananatili dito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Nawa kaibigan ay mapag-isip-isip mo ngayon na hindi tayo kinakailangan matakot, kundi tayo ay magbalik loob sa Panginoon at bigyan natin ng panahon ng ating Panginoon Jesucristo na gusto niyang tumira sa ating mga puso at sa kanino mang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang at wala ng kahatulan para sa mga na kay Kristo. Ayan, napakaganda po ng inyong paayaya, Pastor. At bago po tayo manalangin, mga ilang musika po ang ating mapapakinggan. Nalalapit ang oras nating maririnig, isang sigaw mula sa kalangitan, at ating makikita si Jesus ay bababa, lilipunin pataas sa paraiso. Ito'y magiging pagdiriwang ng pumili sa Kanya, pero sila naman iiwan na tumalikod sa Kanya. Handa na ba kayo sa trumpeta? Handa na ba sa pagtawag? Mga anghel ay magtitipon, ating salubungin siya. Tayo ba'y makakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa Kanyang pagbabalik. May dalawang lalaki nakatayo sa isang patlang. Ang isa'y kinuha at ang isa'y naiwan.
Sambahayan, lipunin habang may panahon. Sa krus may kaligtasan, sa dugo may paraan. Matiyak ang patutunguhan sa araw ng pagkabuhay. Handa na ba kayo sa trumpeta? Handa na ba sa pagtawag? Mga anghel ay magtitipon, ating salubungin siya. Tayo ba'y makakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa kanyang pagbabalik. Masigurado sa buong mundong walang mawawaglit. Maligtas ng Diyos ang bawat tao sa salubong sa Kanya. Handa na ba kayo sa trumpeta? Handa na ba sa pagtawag? Mga anghel ay magtitipon, ating salubungin siya. Tayo ba'y magkakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa kanyang pagbabalik. Tayo ba'y magkakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa kanyang pagbabalik. Pagbabalik. Ayan, maraming salamat po sa napakagandang awitin na ating narinig. Pastor, ipanalangin po ninyo ang ating pong mga tagapakinig. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli po kami nagpapasalamat na binigyan kami ng pagkakataong may pahayag ang inyong mga salita. Opo. Nawa ang aming pong mga naging televiewers sa mga sandaling ito ay kanila pong may handa ang kanilang buhay sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoon Jesus. Opo, Pastor. Maging sa 1,000 taong pananatili po namin doon sa langit na bayan. Yes, Lord. Kilusin po ang puso ng maraming mga tao na makapagbalik loob sa inyo at patuloy na makapaglingkod sa inyo upang sa ganon sa panahon na darating ang paghuhukom, sila din ay makasama ng aming Panginoon Jesus sa mga ililigtas niya. Yes, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat din po sa lahat po ng ating pong taga-subaybay. Nais ko po kayong iwanan ng ilang kaisipan. Kung ang milenyo ay kaisipan ng Panginoon para sa atin, ibinigay sa pamamagitan ng patutuo ni Jesus sa Apokalipsis bilang pag-asa sa lahat na sumasampalataya sa ating Panginoon at katapusan ng lahat ng mga kasamaan. Kung ito'y paniniwala ng Panginoon at ikay naniniwala sa Panginoon, hindi mo rin ba paniniwalaan ang lahat ng mga aral na ito? Maraming salamat po at muli sa pagbabalik ng programang What Jesus Believes. Welcome to IS Graduate School and Seminary.
operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. Being raised as a pastor's kid is not always easy. Even though I was taught all the Bible stories, heard all of the principles and everything, didn't really care what the Bible had to say. I remember when I was 10 years old, my dad and my mom announced to us that they were going to have a divorce. I experienced a lot of pain from this divorce. Like anybody that experiences pain, you immediately go to seek pain relief. For me, these came in the form of drinking, doing meth, smoking weed. I decided to go on a trip down to California to make a little extra money. My big business plan consisted of me purchasing large amounts of marijuana, stuffing it in a hidden pocket in the back of my sweatshirt, and flying down on the airplane and selling it at a higher price. So I ended up going to the airport. I got dropped off there and I had my herb in the back of my hoodie, right? I began to wait in line and I started to look over all of the different TSA shirts walking by. I saw different guards with machine guns, cops and dogs. I started to freak out and panic. I began to bargain with God and saying, Lord, if you get me through this, I won't ever sell any more drugs anymore after this, okay? Took my shoes off, took my belt off, but they didn't make me take my hoodie off. And I was able to get right through security. I ended up selling just a little bit of the marijuana and smoking most of it. I came back with a loss. When I got on the plane to come back, I was sitting there feeling pretty down and discouraged about my trip and the way that I was. I began to really realize how sick my addictions had become, how thick the cords of sin had really wrapped around me. A friend told Stephen about the book, The Richest Caveman by Doug Batchelor. He obtained a copy from his father and began reading it. When I read Doug's story, I saw that he came from a pit of sin just like I was in. And he was actually probably even worse than me, and I couldn't believe that. It just totally captivated me because I could identify with Doug's experience. I never knew what it was like to truly live. But after I invited Jesus into my heart, God began taking me places that I never dreamed of going. I am so thankful to God for Amazing Facts, for Doug Batchelor, and his book, The Richest Caveman. I would never be where I am today if it wasn't for God using these as instruments to reach the unreachable. Dedicate your life to gratitude. Please join Amazing Facts in a special season of prayerful and charitable gratitude to our Savior, the Lord Jesus Christ. Mark your calendar. Giving Tuesday, December 2nd, 2014 is just around the corner. What will you do? Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777, praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.